Bumili ka nga ng power station, EcoFlow o Bluety pa, pero palagi mo lang tinabi ito kasi ginawa mo lang na backup para may magamit ka tuwing merong power outage. Pero kailan ba magba-blackout o brownout? Di ba bihira lang? Kasi wala namang power crisis ngayon ang Pinas, mahal lang ang gasolina. Sasabihin ko sa inyo, make the most out of your power station. Stay until the end of the video. Tutulungan ko kayo paano ma-maximize ang ating power station. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow. Here are 5 reasons why we should use our power station on a regular basis. First, power stations from reputable companies like EcoFlow and Bluety offer standard warranty for 2 to 5 years. Kung bihira mo gagamitin ang power station, aabot yan more than 5 years at mawalan na ng warranty. By the time masira, gagastos ka rin. Chances are, stop production na yung model ng power station mo at mag-antay ka ng matagal bago magkapyesa kasi wala ng stock ang local distributor. Second, ang isang power station is designed to be used on a regular basis. Third, kahit nakapatay yung power station mo at nasa gilid lang, mauubos ng unti-unti ang stored power ng baterya niya. So magcha-charge ka na naman at gagastos ka ulit kung AC ang gagamitin mo sa pag-charge. Fourth, nasa Pinas tayo. Buong araw, maaraw. Uulan at babagyuhin naman tayo pero minsan lang yon. At saka iilang araw lang yon. So sinayang mo si araw. Magagalit si Lord. And last reason, kahit papaano, nakakasave ka by regularly using your power station and charged by solar energy. Ito ang aking River 3 Plus power station from EcoFlow ay ginagamit ko araw-araw at sinacharge ng araw on a daily basis. Kung gabi, tulad ngayon, hindi ko to ginagamit kasi naka-grid ang aking system. Kaya makikita dito, 0 ang kanyang load at 0 din ang kanyang input kasi hindi naka-charge. Ang kanyang state of charge ay nasa 75% mula sa 85% kaninang alas 6 ng gabi. Pagdating ng sunrise bukas, nasa 50 to 60% na lang ang kanyang charge at unti-unti na rin mag-resume ang solar charging kasi sisikat na si haring araw. At 7 in the morning, muli itong gagamitin dito sa bahay, mag-shift yung aking automatic transfer switch from power company to power station. Automatically kasi I program it. Smart na yung ATS ko as I told you in this video. Pagdating ng 9 AM, basta mainit lang, aabot na sa 220 watts ang maproduce ng solar panels sa bubong ko. So, sagad na sa maximum ang solar input ng power station. At 12 noon hanggang past 2 PM, mag 100% na ang SOC dito, ang charge ng baterya nito. So mag-on and off na ang charging hanggang hihina ang solar energy kasi hapon na. Pagdating ng 5 PM, automatic mag-shift ang aking ATS from power station to power company. Nag-red light na, it means ang aking system ngayon ay nasa grid power na. At makita naman dito sa ating power station, nag-0-0 na dito yung load niya. It means ang load ko ay hindi na kumukuha ng kuryente mula dito sa ating power station. Although, nag-on pa rin ang kanyang AC outlet kasi hindi ko naman yan ino-off. Then, patuloy ang kanyang charging at 34 watts ngayon kasi papuntang sunset na eh. Nasa 46% pa lang ang yung state of charge. Then 5 minutes later, automatic mag-on yung aking smart socket dito sa likuran niya kung saan nakasaksak itong power station para sa AC charging upang tulungan ang solar panels na makaabot to ng 85%.
Pag 85% ng kanyang SOC, hinto na ang AC charging kasi nakaset ito sa EcoFlow app. At 6 p.m., automatic mag-off yung smart socket ko, kaya unti-unti na rin kakain ng power ang power station kahit di ginagamit tuwing gabi o buong gabi. Yan ang 24-hour cycle ng aking River Tree Plus power station araw-araw. At total of 10 hours daily na dito ako sa power station kumukuha ng kuryente. When I said maximize, kailangan pati si araw ma-maximize natin. Subukan mo na maabot yung maximum solar charging ng yung panels tulad nitong aking setup. Nakaabot ako ng 220 watts na siyang maximum solar power input ng River Tree Plus. Pero, for now, nasayang yung pagkakataon na meron akong extra solar energy na na-harvest kasi konti pa lang yung aking battery. Kailangan ko magdagdag ng baterya para yung 2-hour na mag 100% charge tong aking power station ay magagamit ko doon sa extra battery. Also, with the extra battery, buong araw na dito sa power station ako kukuha ng kuryente kahit natutulog ako. Paano naman ma-maximize ang load? Sabi ko in this video, I am able to electrify 1/3 of my house and that's 150 watts an hour or 1.5 kilowatts a day or equivalent ng 16 to 17 pesos a day. In 10 days, that's 170 pesos and 510 pesos in a month. Paano ko na-electrify ang 1/3 ng aking bahay? Ang ginawa ko is connect all appliances, devices, and light fixtures na di lalampas sa 600 watt dito sa power station. Kasali na dyan yung PC o computer na kakain ng 150 to 200 watts an hour. Pero bihira lang naman ginagamit ang computer. So palaging nasa 150 watts lang yung load ko sa power station. Nasegregate ko yung malalaking load ko, especially kitchen appliances, kasi nakakonect yun sa bagong AC distribution panel sa bahay. Itong power station ko ay nakakonect sa lumang distribution panel. Dahil palaging naka-on itong power station, kung biglang may power outage sa gabi, magta-transfer ang ATS to the power station. Kaya kung may brownout, merong ilaw ang isang portion ng aking bahay, yung sabi ko na 1/3, may ilaw dito sa living room at doon sa bedroom sa second floor. Yung kusina ko, di rin totally walang ilaw yon kasi meron doong solar ceiling lamp. That's how I maximize si Haring Araw with my limited resources, especially using my small power station. If you have questions, please comment below. Daghang salamat, bye.